Sa Agusan del Sur sa Mindanao, may isang bata raw na namumukhod tangi ang itsura. Kulay mais kasi ang kanyang buhok. Bughaw ang kanyang mga mata. At kulay gatas naman ang kanyang balat. Sa magkakapatid kasi, siya lang daw ang naiiba. Natingala lang ko nga, nakaanak kong bulaw. Ingani, bulaw man namang itawag. Siya si Nathan, 8 taong gulang. Dahil sa puti niyang balat, napagkakamalang pa siyang anak ng Amerikano. Siya ang batang Amerikano. Ang pagtuon ako sa Dios nga ingon ana siya puti. Pero ang totoo, kabilang ang pamilya ni Nathan sa tribo ng mga Manobo. Pero ang natatanging kulay ni Nathan, naging dahilan din daw para lumamlam ang dapat sana'y makulay niyang kabataan. Nganong ingani man ko, akong mga igsuon kay mga itom. Ako puti, panako ambot man, nganong ing anak ka. At para mas mabigyan paliwanag ang pamilya ni Nathan tungkol sa dahil sa kanyang kulay puting balat, ang batang Manobo na si Nathan binansagan sa kanilang lugar na Bulaw, na nangangahulugang blonde o golden. Ayon sa kanyang nanay na si Divina, si Nathan lang daw ang naiiba sa 13 niyang anak. Natingala lang ko nga, nakaanak kong bulaw. Ingani, bulaw man namang itawag. Nganong ingani man ko, akong mga igsuon kay mga itom. Ako puti, panako ambot man, nganong ing anak ka. Noon siya ay sinilang, nanganak din ng mga haka-haka hinggil sa kanyang kondisyon. Siya ang batang Amerikano. Ang kanya namang ama, hindi na raw nagulat nang makita ang kakaibang kulay ni Nathan. Habak paliwat sa gagaw ko na ito, Rakti. Nagbabae ang anak. Duha. Oras to. Pero sa halip daw na biyaya, mistulang sumpa ito para sa bata. Si Nathan kasi naging tampulan ng mga panunukso. Uliton man na siya bulaw, toy, ligas, tamang kaning mutuyog daw ang mata, pero di man siya mutubag, pahilom-hilom naman siya. Wa man siya itubag, tabdi deg tuyog akong mata, sa di ay. Makuandra ko sa iya nga, maluwi lang ko sa iya nga, uliton siya bulaw to, pero unsaon man ako nga, ingana naman ang iyang kahimtang. Wa na lang ko yung makuan istorya. Dahil dito, kapansin-pansin ang kanyang pagiging mahiyain at mailap. Pero may mas malaki pang pagsubok na kinaharap si Nathan. Halos 3 minuto nga lang daw ang itinatagal niya sa labas, lalo na't kapag tirik ang araw. Ingana kung mainitan si Nitan kay inig kuan sa iyang panit, kuan sa pani, aning mga paslot nang iyang mata sig tuyok-tuyok kusog kayong tuyok. Wala man namo nag-ipa-check up kay kuan kaning man may adtog lorito, man may kwarta. Hirap din siyang makakita kapag natatapat sa matinding liwanag. At sensitibo rin ang kanyang balat sa mga damo at alikabok. Pero sa kabila ng kanyang pambihirang kulay, sa mata naman ng kanyang mga kapatid, siya ay hindi naiiba. Ako ang giuban-uban siya, tapos pagkatog bukid, akong giuban siya. Kung babababa, pagkahuman, akong siya giusapong-supongon pag uli. Kay kung di man siya kita, akong uban-ubanan siya. At tulad ng kanyang kulay, busilak din daw ang kanyang puso. Pilit na nagsusumikap makapag-aral si Nathan para maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Sa kuan, nag-direct man sa grade 2, karo at atong grade 2 to, aning agi. Pero nag-undang siya, pero karon balik na nako siya i-enroll. Pero para mas mabigyang paliwanag ang pamilya ni Nathan sa kanyang kakaibang katangian, sa kauna-unahang pagkakataon, mapapasuri ang bata sa isang doktor. Ang albinism kasi, yung genes ang may problema para magkaroon ng pigmentation ng balat. All in all, okay ang kanyang systemic condition. Pagkakita namin, na-check ko siya, na-check ko yung mga vital points niya. So far, okay. Ang main problem lang talaga is high risk siya sa mga exposure sa sunlight. Ang payo talaga is huwag bibilad masyado sa araw.
Kung pwede, pasuotin siya ng dark lens ng mga sunglasses. Mas okay kung yung may modulatory sa light. Ayon sa eksperto, si Nathan merong albinism, isang rare genetic condition na dulot ng kukonti o kawalan ng melanin pigment sa katawan. Hindi lang color pigment ang melanin. Ito rin ang nagpoprotekta sa ating skin cells mula sa UV o ultraviolet rays at sun damage. At albinism, posible rin daw mamana tulad na lang sa pamilya ni Nathan. So, ang albinism ay isang uri ng hereditary condition. To be specific, it's autosomal recessive. When we say autosomal recessive, parehong magulang ay dapat carriers ng same mutated gene. So, naipapasa ito sa anak, kaya nagkakaroon ng tinatawag na defective na gene. Sa ngayon, wala pang lunas sa albinism. At tanging iba yung pangangalaga sa balat ang payo ng eksperto. Dahil nga hindi siya makapag-produce ng melanin, kailangan lang pong mag-ingat when it comes to sun exposure. Kasi they are at more risk for sunburns and skin cancer, kaya very important na maturo sa kanila ang proper ways of sun protection. Tulad na lamang ng pag-wear ng sunscreen daily. Sa buong mundo, isa sa bawat 20,000 tao ang isinisilang na may albinism. At ang madilim na katotohanan, tulad ni Nathan, hindi sila ligtas sa diskriminasyon. Umabot na sa mahigit 600 ang mga hate, crime, and attack against people with albinism nitong nakaraang dekada. Dito sa Pilipinas, isinusulong ng grupong Albinism Philippines ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa ganitong kalagayan. Nadodiscriminate siya sa rural areas kasi hindi educated yung mga tao doon about sa sakit na albinism. Mas magiging maganda yung buhay ng mga taong may albinism if magkakaroon ng sapat na education yung mga tao about the disorder, magkakaroon ng awareness na yung mga tao may albinism katulad din sa mga normal na tao. Higit kailanman ay wala rin maidudulot na mabuti ang discrimination at bullying lalo na sa mga batang gaya ni Nathan. Dapat yung pagtanggap natin sa pagkakaiba-iba ng mga tao napakahalaga. No? Kagaya ng mga batang ito, sabi nga natin hindi naman nila ginusto yung kinalalagyan nila. Yung mga batang ganito ang nangyayari sa kanila, napakababa ng self-esteem nila. Kadalasan pinagtatawanan, kadalasan binubuli sila. Nangyayari, lalong bumababa yung self-esteem nila. Dapat yung pagtanggap natin sa kanila, ugaliin natin. Mabuti na lang at naiiba man ang kulay ni Nathan sa kanyang mga kapatid. Sa mata ng kanyang pamilya, lahat sila ay pantay-pantay. Klarong-klaro na kahit sino, hindi dapat maging biktima ng racial discrimination. Dahil sa tamang kaalaman at lawak ng isipan, kaya nating bumuo ng mas makulay na mundo para sa mga batang gaya ni Nathan.